Napakagaling ni ano dito ni Topacio dito sa kanyang paliwanag regarding sa pag-iiwas kay Romualdez. Alam mo, take note ha. Ang daming ginagamit ng kampo nila Romualdez para umiwas sa kanya yung flood control scandal. Ang dami, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang dinawit. Ang idinadawit, yan, si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Nako. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Ayun. Pero acquitted siya roon. Opo. We acknowledge that as officers of the court. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, patagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I am an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Yan. Kaya, naging magkaibigan kami raw ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? Di ba? Opo. Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero, hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or Ayan. apologist ni Senator Bong. Yan. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Kasi, nagulat ako Ang nakaturo sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Bakit ang naputukan? Si Bong Revilla saka si Joel Villanueva. Bakit yun ang nadimanda? Yun ang nagtataka ako. Di ba, tinanong ko kanina, bakit? Sabi ko, rhetorical question yan. Alam natin, mga kasama, kung bakit Pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaupo na Yan. kaalyado nila. Ayun. Yan ang totoo dyan. With evidence. Oo, na iba ang kanilang pine-persecute. Tingnan ninyo ito ha. Ito ha, sabi niya nga, hindi niya kakampi si Revilla. At the same time, may banat pa siya kay Revilla noon. Pero, nakita niya kasi, nakita niya na siya mismo, hindi niya kasundo si Revilla. Pero nakita niya kasi, natangina, nililihis niyo masyado yung issue. Romualdez ang usapan dito, biglang nagbigay lang kayo ng isang malaking kunong isda. Pero in reality, with that scandal, with the flood control scandal, hindi naman siya yung malaking isda. Ito nga, ang linaw ng paliwanag niya dito. At ginagamit nila yung weaponized na DOJ na bendalo Ayun. para ilihis ang usapin. Nako. Di ba, may nagbiro nga. Ang sabi namin, ang ipakulong si Bongbong. Ba't si Bong ang pinakulong? Yun. Nahati yata sa halip na Bongbong, Bong. Oh my God. Nahati. Naging bongbong. Naging bong yung bongbong. Anak ng wewe, oo. Gusto natin si Bongbong ang makulong, ang kinulong si Bong. Although strictly speaking, syempre, hindi naman natin pwedeng pakulong yung presidente. May immunity yon. Pero, okay na sana kung parehas lamang ang laban. Yun. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Yun. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman siyempre, abogado tayo. Sige nga, bakit mali yung ginawa sa kanya, sir? Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Wala siya doon. Oo, wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Yung tungkol sa flood control. Okay. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si
dating Senador Bong Revilla. So, magulo yun. Oh. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Oh. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan pwede. Oo, di ba? Yun ang masakit. O, katulad nung kay Tebes, di ba? Pine-persecute nila. Meron ba naman iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, oy, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan eh. O, pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional respondents ni hindi nga dapat yun amended complaint eh. Kung magdadagdag ka. Opo. Magulo. Pero alam niyo naman anything goes. Weaponized ng DOJ. Wala nang integridad yung institusyon na yan. Paano yun? Ang basihan nung motion to include ay testimonya ng isang tao lamang, si Yusek Bernardo Yan. ng DPWH. Eto, bakit mali yung ginawa kay Bong Revilla? Eto number 1 yan. Anong kabuluhan na isang tao lamang ang nagsasabi na may kasalanan ang isang tao? Meron pong doktrina sa batas na tinatawag na res inter alios acta. Naku po, patay tayo dyan. Res actok tak murtak-tak. Iwanan ko. At yan po ay doktrinal doon sa kaso sa Korte Suprema na Tamargo. Yung Tamargo case. Ayan. Yes. Anong ibig sabihin nitong res inter alios acta? The acts of the confessor binds only himself. Yung umamin ng kasalanan, kung walang ibang ebidensya other than yung sinasabi niya, Opo. ay hindi pwedeng magdawit sa ibang tao. Bigyan natin ng example kung bakit ganon ang doktrina ng batas. Halimbawa, may pumatay kay Ralph Recto. Halimbawa lang. Oo. Bakit naman siya ang gusto mong patayin? Biro lang. Halimbawa lang naman niya. Hindi ba pwedeng iba na lang? Yung mas mataas sa kanya? Wala. Hindi naman, for the sake of example lamang, lumabas si Victor Salonga. Ayan, andito. Sa studio natin. Gandang lalaki. Pumunta siya sa pulis. Hindi yung nasa ilalim ng tulay, Siyempre, nasa presinto. Tapos? Di ba naman yung may pulis sa ilalim ng tulay? Ano yan, sa Pasay? Yung mga nasa ilalim ng tulay nagtatago? Pulis-pulis sa ilalim ng tulay. Ayan. Pumunta sa pulis, sasabihin niya, mga bossing! Ako ang pumatay kay Ralph Recto. Hello? Ito ang baril na ginamit ko. Check niyo yung ballistics. Ako ang gumawa. Ganito ang ginawa ko. Tinanong ng pulis, bakit mo ginawa yan? Binayaran ako ni Atty. Topacio ng hating milyon. So, ibig sabihin, ito yung binibigyan na ng sample na tungkol dun sa practice, kukutis-kutis niya, yung gano'n niyang Latin dun. Yun ba ay sufficient evidence para madawit ako? Hindi po. Bakit? Binanggit Kasi napakadali para sa isang tao na sabihin, inutusan po ako. State witness na ako. Ang mananagot yung tao. Hindi mo nga alam kung may kinalaman yun o hindi eh. Ayaw. Those are the acts of a third person. Yeah. Yung kanyang pagkumpisal na siya ang pumatay. Sabit siya ron. Nakaw. Yan. Pero yung sinasabi niyang inutusan ako, hindi siya, hindi maaring ebidensya yon laban doon sa tao na itinuro. Kung walang ibang ebidensya, dito kay Senator Bong, tinitignan ko yung mga pangyayari, wala namang ibang nagsasabi na
si Senator Bong Revilla. Walang collaborating statement o witness, collaborating witness, hindi pala statement, witness. Walang ibang nagsasabi, siya lang. Basta siya. Basta siya, binigyan ko siya. Basta siya, tinutusan niya ako. Ganun lang. Which is, sabi nga, in a doctrine ng sa batas, hindi yun sufficient na magtuturo ka lang. Siya. Hindi pwedeng ganun. Kailangan merong iba pang ebidensya. Maaring another witness or maybe a video or maybe wala nga daw nakita si Topacio. Ngayon, bakit siya kinulong? 'Di ba supposedly sa piskal pag binigay sa iyo kailangan ngayon hindi probable cause, kailangan certainty of conviction. Ibig sabihin, may posibilidad na makonvict. Hindi lang probable cause. Yan ang bagong yan ang bagong utos ng Korte Suprema eh. Kailangan may certainty of conviction. Merong possibility na makonvict. Paano ka makukonvict kung isa lang ang nagtuturo sa iyo, wala pa nagko-collaborate? Sabi ko nga sa inyo, bakit? Paki-explain nga, attorney. Revilla ang may kinalaman doon sa sinasabing anomalya. Kung may anomalya man doon sa flood control project. Yan. Oo. Ngayon, yun ang doctrine ng Res Inter Alios Acta. Bakit pinaniwalaan ng ating DOJ? Ayaw. Ginawa rin nila yan kay Tevez. Ayaw. Res Inter Alios Acta. Wala namang nagsasabi kundi isang tao naniwala agad sila. Ayaw. Mali po yun. Sabi Pangalawa, na. may sinasabi si Yusek Bernardo. Binigyan daw niya ng pera in the form of advances si Senator Revilla. Yan. Bukod sa hindi po admissible ngayon, yung sinabi niya kasi nga yung Res Inter Alios Acta. Opo. Pagpalagay na natin, for the sake of argument lang, hindi natin sinasabing totoo. For the sake of Pagpalagay argument. na lamang for academic reason Sige. na tumanggap nga. Ito ang gravamen ng krimen ng malversation of public funds. Sige. Public funds ba yon? Hindi po. Kung nanggaling mismo yon kay Yusek Bernardo, pagpalagay na natin. Ay, hindi. Na binigyan nga at tumanggap nga. Public funds ba yon? Kasi sinabi advances wala pang proyekto Paano naging malversation of public fund? Yun. Wala pa. Di ba? If ever, kung totoo man yon at kung mapapatunayan yon, bribery. Yun. Nagigets ninyo? Dalawang kaso yan eh. Supposedly, yung inaakusa, inabutan, binigyan ng pera. Which is wala pa naman. Ibig sabihin, hindi pa galing sa gobyerno yung pera. Wala pa. So, ang sinasabi ni Attorney Topacio dito, dahil wala pa, hindi pa nanggaling sa gobyerno, wala pa, just in case lang. Totoo. Kunwari lang, totoo. Hindi pwedeng malversation yun of public funds. Kasi, hindi pa nga pondo ng gobyerno ang nabawas na wala. Anong tawag doon? Bribery lang dapat. Bakit hindi bribery ang kinaso? Pakingge. Bakit malversation? Bakit pinilit nila na malversation? Gusto nilang may maikulong na malaking pangalan? Yun. Bong Revilla, dating senador nga naman yan. Yun. Artista? Yun. Magandang lalaki? Nako, kasing ganda ng lalaki alam mo, malayong kamag-anak ko pa nga yan. Kita mo, hindi ba medyo hawig ako ni Shit. Kuya Bong? Anyway, Naipasok pa. Pero pasok naman. Ano naman kayo? Magkamukha naman kayo sa sex appeal. Yun. para malihis yung usapan Ayaw. sa Martin Romualdez, Ayaw. Palacio, di ba may sinasabing Lisa Marcos, Ayaw. SAP, ES, yun. Ayaw. Nililihis nila yun. Natumpok mo, Brad. Yun ang ginagawa ni Rito. Kahit malabong usapin ay pinilit nila. Ayaw. Pangalawa, may MR pa pala ito. Naku po. May MR. Yun. Anong sabihin? Motion for reconsideration. Ibig sabihin, tumatakbo pa yung MR. Ano ba ibig sabihin nun, attorney? MR. Motion for reconsideration. Okay. Sinabi na ng Supreme Court, yung pag-file ng MR is part of due process. Yun. Ano ibig sabihin nun ng part ng due process? Kasi nasa fiscal, di ba?
So nag-MR pa, motion for reconsideration yung ano. Alam ko din yan kasi ginawa ko din yan eh. Di ba? Nag-motion for reconsideration. Ano sabi? Dapat, sabi ng Supreme Court, wag munang, intayin muna yon motion, yung MR. Antayin muna. Kaya feeling ko, dismiss itong case. Bakit? Hindi ginawa ng tama ng fiscal o ng DOJ yung tamang proseso. Kasi pag hindi nagawa ang tamang proseso, dismiss yan sa unang court. Dapat, unless magkaroon ng hocus-pocus si Romualdez dyan. Doktrina na yan. Okay. May mga kaso na ako na invalidate yung information dahil may pending ERA final sa court. Oo. Bakit final agad sa court at biglang nag-issue ng warrant? Bakit Ano ba nga? Kinakataka ko rito eh. Bakit? Oo, mahirap talaga sa isang gobyernong bendalo. Wala sa batas ba yan ginawa nila? Magulo nga, kita mo nga yung elements eh. Malversation of public funds. Ayun. Hindi naman public funds. Assuming totoo ha. Number 2, res inter alios acta. Hindi nila sinunod yung doctrine na yun. Number 3, may pending motion. Bakit biglang inisyuhan ng warrant? Ang daming weird dito eh. Ano mo, isa pa, alam mo eh, ako eh, malikot ang aking isipan sapagkat yung tatay ko, politiko rin eh. Yung aking father ay naging provincial board member ng Cavite noong ang gobernador ay tatay ni Boying Naka. at ni John Vic, si Johnny Rimulya, si Tito Dati na Johnny. rin sila doon. Oo. Alam mo, yung politics sa Cavite, ang basically nagsishare ng power dyan ay mga Rimulya at mga Revilla. Okay. So, ang vice governor, di ba? Revilla. May board member na Revilla. May mayor na Revilla sa Bacoor, di ba? May mga congressmen, 3 yata o 2. Yeah. Ako hindi nagkakamali, ako'y tama. na Mismo. Mga Revilla. Mismo. Baka naman political power play ito. Yun. Posible. Baka gustong pahinain ng mga Rimulya, mga Revilla para they do not have to share power para Ayun. kanila na, monopoly na nila ang Ayun. political power. Di ba yan ang sinabi natin? Yan ang sinabi natin, isang mga ano, yan ang ano natin eh. Kasi nga, weird tong ano to eh. This is a weird case. Malabo talaga sa malabo eh. Talagang inisip ko, malabo talaga eh. Plus, ito pa yung mga elements ha. Yung MR, hindi kinonsider, bigla na lang kinulong. Pangalawa, yung ano, yung doctrine na sinasabi ni Attorney Topacio kanina. Talagang malabo na magkaroon ng certainty of conviction. Pero bakit pinasa at winaran kagad? Kasi nga kailangan may makulong. Bakit? Napahiya sila. Pahiya sila nung December, walang nakulong na quote-unquote big fish. So, eto na lang. Ito na lang yung ikulong natin. Ito talagang mag-iingay. Kita nyo araw-araw, siyang laman ng balita ngayon, si Senator Bong Revilla. At tapos ano pa, hitting 2 birds in 1 stone. Bakit? Ikaalaban din ng mga Rimulya yan. Labanan yan sa probinsya nila sa Cavite. Kunwari, pa-friendship pa ngayon si... Ito tingnan ninyo yung mga post ni John Vic. Mga interview, sorry, hindi pala post, interview. Talaga sinasabi niya yung best, magkaibigan kami niya ni Revilla. Ito yung last friendship ko sa kanya, parang action of friendship ko sa kanya, na sinamahan ko siya, hinatid ko siya sa Sandigan ba. Masyado niyang dinidiin na magkaibigan sila at hindi sila magkaaway. Alam niyo kung bakit? Paulit-ulit niya yan. Sa isang interview, napanood ko kagahapon. Alam niyo kung ba't niya ginagawa yun? Para hindi sila maisipan na kaya nila ginagawa yan kasi magkaaway sila doon sa probinsya. Pero alam yan sa probinsya. Alam yan sa Cavite na ubus na ang angkan nila. I mean, ubus na yung panlaban nila sa politika ng mga Rimulya. At ang susunod na nga daw doon sa 2028, sa Revilla na halos lahat. Kasi nga, na-build Maganda yung nangyari sa... Kahit itanong nyo ito sa mga taga-Cavite, nakakausap ko. Yung anak, maayos ang pamamahala, yung kapatid, maayos ang pamamahala, yung asawa, maayos ang pamamahala si Revilla. Tuwan-tuwa ang mga taga-Cavite doon. At yung Rimulya, walang kwenta. So, ito na talaga yung labanan dito. Matindi dito, mga kababayan. Kaya nga, alam mo, isa pang malupit dito, ito ay distraction kay Romualdez para
isipin, may big fish na tayo, wag nyo nang hanapin si Romualdez. Alam mo, sa panahon ngayon, mag-ingat kayo kasi napakaraming distraction kay Romualdez. Isa na to, ito.